blessed cross of Christ one day I came, where springs of living water did abound. Drinking at the springs of living water, happy now am I, my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. How sweet the living water from the hills of God. It makes me glad and happy all the way. Now glory, grace, and blessing mark the path I trod. I'm shouting hallelujah every day. Drinking at the springs of living water, and now my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Oh sinner, won't you come today to Calvary? A fountain there is flowing deep and wide. The Savior now invites you to the water free, where thirsty spirits can be satisfied. Drinking at the springs of living water, and now my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Drinking at the springs of living water, and now my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Oh wonderful and bountiful supply. Oh wonderful and bountiful supply. Isang masaya at mapagpalang Martes ng gabi po sa bawat isa. Wow, purihin ang Panginoon. Napakagandang opening number ng ating pong violinist na walang iba kundi si Elijah Gismundo, ang anak po ni Brother Gilbert at ni Sister Sharon. So thank you so much. Isang kagalakan po na kayo ay makibahagi sa gawain natin, ha? From Singapore po yan, mga kapatid. So again, good evening everyone, and I would like to welcome you all sa ating pong Feasting on the Divine Verses online ministry. Gusto ko lang pong i-shout out, ano po, ang pamilya po ni Sister Grace, ha? Sila Sister Bay, at ganun din naman sila Brother Ryan na nasa Korea pa, no? So ako ay bumabati sa inyo at nagagalak, nakatutuwa na tayo'y nagkaroon ng pagkakataon to once again magkaroon ng communication. And I praise the Lord na nalaman ko po na nagiging blessing sa inyo ang ating pong Feasting on the Divine Verses. So kaya sabi ko, isa-shout out ko sila. At syempre po, gusto rin nating i-shout out si Brother J. Guerrero
Salamat ha. Salamat sa aking kaibigan. At ngayon, birthday po niya eh. Kaya isa siya sa babatiin natin. Pero salamat sa treat ha, Brother Jay. At sinabi ko na isa shout out natin si Brother Jay. Okay, so muli po ngayong gabi ito, tayo po'y nagpupuri sa Panginoon na binibigyan niya tayo ng patuloy na pagkakataon upang mapalakas sa pamagitan po ng kanyang banal na salita. And I am very happy na ako po ay nabigyan ng pagkakataon na makapagministeryo po sa ganitong kaparaanan. And it is very encouraging na malaman po natin that this ministry, ito po ay ginagamit ng Panginoon to bless yung ating pong mga tagapakinig. At nakatutuwa rin sapagkat kanina po na-encourage ako kay Sister Lina, si Sister Lina Pedro, sapagkat yung kanya pong mga tinatag na kaibigan, nakakatuwa lang kasi hindi lang sila basta nanonood, kundi talagang ina-appreciate pa nila. And I am very happy to receive such message, na talagang para sa akin po, motivation po yan para sa bawat isa sa amin. Kaya tuloy-tuloy lang po ang ating pong pagtutulungan sa pagbabahagi po ng salita ng Panginoon, sapagkat naniniwala po ako na ito po ang kalooban ng Diyos para po sa bawat isa sa atin. Kaya lang po, lagi kong pinapaalalahanan, basta schedule po ng mga local churches po ninyo. Kung kayo man po may mga church na kinabibilangan, Baptist Church na kinabibilangan, may I remind everyone na syempre po pagka-service po ninyo, dapat po kayo ay nasa inyong local church. So again, purihin po ang Panginoon. Ngayong gabi ito, para po sa pagbati po ng ating mga birthday celebrants. Unahin na natin si Brother Randy. Si Brother Randy Butay po, ito po ay kanyang kaarawan. So, hindi umabot pero gusto nating ipaabot pa rin kila Sister Grace, sa pamilya, na tayo ay patuloy pa rin nagbubugunita sapagkat si Brother Randy po ay hindi maitatanggi na talagang pagpapala po sa ating pong gawain maging sa Living Water Baptist Church. So kaya happy birthday in heaven kay Brother Randy. So nais din po nating batiin ang butihing may bahay ni Pastor June Ortega. Yes, ang birthday po ngayon, birthday po ngayon ni Ma'am Carrie Ortega. Si Santa Clara po, So happy birthday Ma'am Carrie. At sana nagustuhan nyo yung aming awitin kanina. Si Brother Jay Guerrero na na-mention ko po sa inyo kanina, birthday din po niya. At salamat Brother Jay. At yung isa po sa kumakanta po natin, galing po sa Bible Baptist Church of Marilao, si Sister Neria Soriano. Happy birthday Sister Ria. At salamat sa ministry ng pag-awit. At syempre po, hindi natin po pwedeng kalimutan our very own. So walang iba kundi si Brother Melvin Manuel. So shout out para sa Manuel family. Solido po yan. Ang Manuel family po ay solidong pamilya sa gawain po ng Panginoon. Kaya Melvin, anak, happy birthday sa iyo. At naway ibigay ng Diyos ang iyong heart's desire. Mag-grant ng Panginoon ang inyong heart's desire. Let us keep on praying. At syempre po, nais din nating batiin si Brother Eric Siga. Okay? Brother Eric, happy birthday. Praise the Lord na ikaw ay talagang nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Si Sister Evelyn Rosul, happy birthday din sa iyo. At syempre po, bukod sa mga may birthday, kung meron tayong hindi nabati at birthday nyo po ngayon, we just want you to know, nakikigalak po kami sa inyo. Sa mga nag-a-anniversary po, nagsa-celebrate ng anniversary, binabati rin po namin kayo. At ang isa sa alam po natin na ngayon po'y nagsa-celebrate ng kanilang anniversary. Ito po yung paglumingon ka, akin ka. Okay? So, yun po ang kanilang naging post kanina. So, kaya nais nating batiin, of course, si Pastor Jeremiah Ponsalan at saka si Ma'am Jezreel Ponsalan. Happy anniversary, Pastor Jerem at si Ma'am Jezreel. Okay? Yan po ang ating pagbati sa mga may kaarawan. At ngayong gabing ito, syempre po, magandang ating pong ipagkatiwala sa Panginoon ang ating pong gawain. So, ang ating pong ministeryong ito sa mga bago lang po na naitatag
na iwa-watch party. We just want all of you to know that this ministry is for the purpose of proclaiming the Word of God, nothing but the Word of God. Religion is not our issue here. Our concern is to share the pure Word of God. So please, stay with us at i-enjoy po natin ang salita ng Diyos na ating pong pinagsasalusaluhan dito po sa ating pong ministeryong ito. So before that, tayo po muna ay manalangin at humiling ng gabay sa Diyos. At ipanalangin pa rin po natin ang mga mahalagang prayer request natin. Please join me, manalangin po tayo. Aming Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri po namin ang iyong kataas-taasang pangalan. Dakilang Diyos, kami po ay patawarin mo sa anuman pong mga naging kalikuan o kasalanan na amin pong nagawa. And Lord, ngayong gabing ito, nais naming pasalamatan ka sa mga panalangin po namin na iyong sinagot, sa mga pagpapala na patuloy po naming nararanasan because of your faithfulness and because of your love. Lord, we pray na ngayon pong gabing ito, ikaw po ang siyang sasagot muli sa amin pong mga kahilingan. At una na po namin na nais ilapit sa iyong patuloy ang kalagayan po ni Preacher Larry Villa, ni Sister Mylene. Alam mo po ang kanilang katapatan sa gawain ang puso para sa iyo. Kaya hiling ko po na abutin mo po sila ng iyong makapangyarihang kamay at makarecover po sila, Panginoon, completely sa kanila pong naging physical na laban. Sa iyo po namin sila lubusang ipinagkakatiwala, Ama. Ganon din po, dakilang Diyos, ngayong gabing ito, nais naming patuloy na ilapit po ang kalakasan po ni Nanay Bibs, Panginoon, at gayon din po si Tatay Jose Cruz. Nawa, tuluyan mo na po silang palakasin at pagalingin, Panginoon, sa iyo rin po kami nagtitiwala. Dakilang Diyos, si Herbert Soriano, nilalapit po namin na nawa maging negative po ang result ng kanyang swab test at ang kanya rin pong complete recovery. Ganon din po na nawa, dakilang Diyos, si Dr. Asel Subida, nawa maging negative po ang result ng kanyang swab test. Panginoon, patuloy po ang paglalapit namin sa iyo kay Dr. Ferdinand Marasigan. You know his condition, Heavenly Father, and we would like to thank you because of your power, O God, sa iyo pong kamay na kumilos upang siya po ay unti-unting makarecover. Salamat po sa mga improvement, and we pray, O Father, that you will continue to heal him and may you continue to provide for them, O God. Nawa, bigyan mo po ng wisdom ang doktor. At kung sa kapasyahang siya po'y ilalabas na, nawa, Panginoon, ito po'y makabuti po sa kanya. Ipinagkakatiwala po namin ng guidance mo, Panginoon. And we also pray for his family. Palakasin mo po, dakilang Diyos, maging ang ministry, lalo na sa kalagayan po ng kanilang pastor ay may karamdaman. Dakilang Diyos, patuloy din po ang aming paglalapit sa iyo, na lubusan nawa pong gumaling, Panginoon, si Marjorie Simeliano, Panginoon. Hiling namin maging ang kanyang dialysis, Panginoon, at ang provision mo po para sa kanya. Patuloy rin po naming inilalapit si Preacher Henry, dakilang Diyos. Salamat po sa nakatutuwang balita, sa kanya pong nagiging improvement at mabilis na improvement. Salamat po, dakilang Diyos, sapagkat ikaw po ang nagbibigay ng tibay at tatag ng pananampalataya sa kanya. Salamat din po sa nagtitreat sa kanya at nagte-therapy. Lord, dalangin ko po na sa lalong madaling panahon, sa iyong kapanahunan, Panginoon, makalakad po ng muli si Preacher Henry, dakilang Diyos. Panginoon, salamat po sa ginagawa mong paghipo sa kanya. Dakilang Diyos, hiling din po namin sa iyo na ikaw po ang patuloy na mag-ingat kay Brother Dan Cerilla, ang kanyang everyday safety and protection sa mga biyahe po niya, maging sa biyahe sa India, dakilang Diyos. Ganon din po si Brother Roque Peñaranda na ngayon po ay nasa Davao. Protection din po ang aming panalangin para po sa kanya at ingatan mo rin po ang kanyang pamilya habang siya po'y nandoon sa Davao. Panginoon, hiling ko rin po na ikaw ang siyang patuloy na gumabay kay Preacher Darwin Bautista, maging sa talagang grupo ng mga pina-Bible study niya. Lord, we pray that you will continue to bless them and please, ikaw po ang mag-lead kay Preacher Darwin sa maliwanag na kalooban mo sa kanyang buhay. At nais po naming patuloy siyang maalalayan, dakilang Panginoon. O Diyos, siling po namin ang kapayapaan po ng bansang Israel. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang makapangyarihan din na pagkilos, dakilang Diyos, sapagkat naniniwala po ako na ikaw po ang siyang talagang po pwede po naming panghawakan sa sitwasyong ito.
ang online youth camp na gagawin po sa May 27 to 29. Lord, we pray na ikaw po ang maghanda ng lahat. Ikaw po dakilang Diyos ang patuloy na gumabay. Salamat po kay Doc Emerson Cruz sa kanya pong heart at ang camp na ito na pagsasamahan po ng TFC at ng MIBFC. Lord, ikaw po ang siyang paghanda maging ng mga mensahe at ang iyong lingkod, ako po ibigyan mo ng karunungan at gabay para po sa aking magiging pangangaral. Ipinagkakatiwala ko rin po ang aming po mga kapatiran sa iba't ibang bansa, maging ang mga ministeryo sa iba't ibang bansa, maging dito po sa bansang Pilipinas, dakilang Diyos. Hiling ko po, dakilang Diyos, ang patuloy na pagtulong mo sa amin na kami po'y makarecover. Ganon din po, dakilang Diyos, ang mga frontliners. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo. Lahat po ng working at nag-uopisina, ikaw po, dakilang Diyos, ang mag-ingat sa bawat isa. Panginoon, kung meron man po sa pamilya namin na ngayon po ay physically affected ng virus na ito, sa iyo ko po sila ipinagkakatiwalang lubos, aming dakilang Diyos. Ngayong pong gabing ito, dakilang Diyos, muli po naming naisipagkatiwala sa iyo ang mga dati na po naming ipine-prayer request. Panginoon, ang mga kapatiran, ikaw po, dakilang Diyos, ang umabot. Lahat ng may karamdaman, may cancer, mga businesses, sa iyo po namin ipinagkakatiwala, dakilang Ama. Muli po, Panginoon, inilalapit po namin sa iyo ang aming pagsasalo-salo sa banal na salita mo. Ngayong gabing ito, bless us, O Lord, we pray. In Christ's most precious name, Amen. Amen. Praise the Lord sa ating pong pagpapatuloy ngayong gabing ito. Pakinggan naman po natin. Alam niyo po, yung mga special number po sa atin ngayon, ito po yung ipinag-pray natin na almost yung buong pamilya po nila tinamaan po ng virus, and we praise the Lord na sila po ay nakarecover. Ito po ay ang member po ng People's Baptist Church sa pangunguna po ng ating mahal na Bishop Bonard Sandaya. Pakinggan po natin ang De La Peña family sa kanila pong special number. While the world looks upon me as I struggle alone, they say I have nothing, But they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, and how I wish they could see. thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've got a good place to sleep. There's food on my table And shoes on my feet. You gave me your love, Lord, And a fine family. thank you, Lord, for your blessings on me. Now I know I'm not wealthy, and these clothes they're not new. I don't have much money, but Lord, I have you. And to me, that's all that matters, though the world cannot see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've got a good place to sleep. There's food on my table And shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've got a good place to sleep. There's food on my table And shoes
Thank you so much, De La Peña family, sa inyong napakagandang awit, dama ang pasasalamat sa kanilang puso sa ginawa pong pagpapagaling ng Panginoon. Halos buong pamilya po yan. Yung pong isinama po natin sa prayer. Ano po? So kaya bilang pasasalamat, sila po'y nag-render ng awit sa Panginoon at napakaganda po na ang pinasasalamatan nila, blessing pa rin talaga ng Panginoon. Alam nyo, yun yung kaibahan Pagka Kristiyano ka talaga, nandoon po yung pagtanaw natin sa kabutihan ng Diyos sa kabila po ng mga kahit na tila madidilim na karanasan sa buhay po natin. So, praise God at nagpapasalamat po tayo sa kanila pong mahal na bishop, ang ating pong Bishop Bonards Andaya sa kanilang pagbibigay pansin na makabahagi po dito po sa ating pong Feasting on the Divine Verses. This time, naniniwala po ako na ang bawat isa po ay excited na sa message na ating po mapapakinggan ngayon. So let me request all of you now to please, kung may Bible po kayo, pakikuha po natin, buksan po natin sa 1 Peter chapter 2. 1 Peter chapter 2, babasahin ko po ang 2 talata. Bagamat sa magiging pag-aaral po natin, mabibigyan pansin po natin almost, yung malaking percentage po ng chapter na ito, yung portion ng chapter na ito, at basahin lang po muna natin yung 2 na magiging pundasyon po sa ating pong pag-aaral. 1 Peter chapter 2 verses 9 and 10. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light, which in time past were not a people, but are now the people of God, which had obtained mercy, which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Manalangin po tayo. O aming Ama, basbasan mo po ang iyong salita na amin pong pagsasalusaluhan ngayong gabing ito. Hiling ko pong uli ang karunungan, ang iyo pong gabay, sa iyo pong lingkod, sa akin pong magiging pagbabahagi ng iyong banal na salita. Alam mo po ang aking heart's desire, ang maging instrumento mo, Panginoon, at maging channel ng pagpapala mo sa bawat isa na patuloy na nagpapahalaga sa iyong banal na salita. Nawa maging ang aming pong mga kaibigan, ang mga naka-watch party na itag at naabot ng aming pong share dakilang Diyos ay mapagpala po sa pag-aaralang ito. Thank you so much, Heavenly Father, and I would like to again completely rely on you and on your power, O God. For all of these things we ask and pray in Christ's most precious name. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. So, tatalakayin ko po ngayong gabing ito ang message na pinamagatan ko pong The True People of God. Yung mga tunay na masasabi nating people of God. Alam niyo po, sa verse number 10, malinaw po ang sinabi po ng sulat ni Pedro. Ang sabi po niya, which in time past were not a people, but are now the people of God. Okay? Which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Magandang maintindihan po natin na ang panulat na ito ay ang pagbibigay pansin sa naging kalagayan po ng mga mananampalataya. Pagka ikaw po ay genuine believer, ikaw po yung tinutukoy na dati hindi po kabilang sa mga tao ng Diyos or people of God, but now, ang sabi po, kabilang na po tayo sa kanyang mga tao. So kaya dito po ating gustong ipaunawa sa lahat na bagamat ang lahat ng tao nilikha ng Panginoon, sa ating pong pagkaunawa sa malinaw na presentation po ng salita ng Diyos, ang tao na nilikha ng Diyos dahil bumagsak sa kasalanan, ang nangyari po, tayo po'y nahiwalay sa Panginoon. And sad to say, tayo po'y naging pag-aari ng dyablo. Ang tao po, sa ating natural na kalagayan, tayo po ay pag-aari ng dyablo. In fact, sa sinasabi mismo ng ating Panginoong Jesucristo, pag unbeliever daw po, ang sabi po niya, ye are of your father, the devil. John 8:44. Ang mga hindi Kristiyano po ay lumalagay sa katayuan na anak ng dyablo. Nilikha po tayo ng Diyos
Pero sa kalagayan po natin, dahil sa ating kasalanan, tayo po ay naging pag-aari ng dyablo. So kaya naman napakahalaga na tayo po'y magbigay pansin sa ating pong espiritual na kalagayan na mula sa katayuang tayo po ay pag-aari ng dyablo, ang ating Panginoong Jesus na nagbuwis ng kanyang buhay, ang ibig ko pong sabihin, binayaran po ang ating pong mga kasalanan upang tayo po'y matubos at tayo po'y dalin sa kanyang pagkukupkop upang tayo po'y mapabilang sa kanya pong mga anak. Ang tunay na kalagayan po ng Kristiyano ay tinubos. Tinubos ng ating Panginoon. Sa kalagayan po na tayo po ay pag-aari po ni Satan dahil po sa ating mga kasalanan, pero ang ginawa ng Panginoong Jesus, ibinigay niya ang kanyang buhay, itinigis ang kanyang dugo, at yun po ang naging kabayaran para sa ating kasalanan, at sino mang sa kanya'y mananampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sino man sa kanya'y tumanggap ay bibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos at magiging kabilang sa mga tao ng Diyos. Tingnan po natin saglit ang sinabi po ng doktrinang itinuro ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. It is also important for us to understand the doctrine dito po sa salita ng Diyos sa usaping kalagayan po ng mga Kristiyano. Ang sabi po ng banal na kasulatan sa verse number Ephesians chapter 1 po tayo, Ephesians chapter 1. Ang sabi ng verses 13 and 14. Okay? In whom ye also trusted after that ye have heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Nung linggo po, pinag-aralan po namin yung pong kahalagahan po at gawa po ng Banal na Espiritu. At ang isa po sa gawa ng Banal na Espiritu ay selyuhan, yung mga tunay na mananampalataya. Okay? Ito po, yung pong tinatawag na sealed with that Holy Spirit of promise. Kaya kapag katunay na mananampalataya, meron pong selyo ng Banal na Espiritu, at ang selyo na ito ay ownership, mga minamahal. This is about security and ownership. Yun talagang authenticity ng ating pong kalagayan na kapag ka totoong Kristiyano po, mga kapatid, tayo po ay tinatakan ng Banal na Espiritu, at ang sabi po sa verse number 14, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. So yung Banal na Espiritu po na sumelyo po sa atin, yun yung pinaka-guarantee, mga minamahal. Okay? Ang Banal na Espiritu po ang gumagarantiya na tayo po ay kabilang sa mga tinubos, na tayo po ay kabilang sa mga anak ng Diyos. Kaya naman po, ang ating pong naging katayuan, ang sabi po, tayo po ay purchased possession. Di po ba? So kaya mga kapatid, mga minamahal, magandang maintindihan po natin na sa usapang kaligtasan, walang ibang po pwedeng tumubos, walang po pwedeng maging pantubos sa ating pong kalagayan, sa ating pong mga kasalanan, kundi ang ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang dugo na itinigi sa krus ng Kalbaryo. At ang sino man po na tunay na mananampalataya sa kanya, mga kapatid, sila po ang mga masasabi po nating tinubos. Kaya ang kalagayan po, tayo po'y mga purchase possession. Okay? Tayo po'y binili ng ating Panginoon. Pag-aari na po tayo ng Panginoon. So kaya nililinaw ko lang po yung concept. Na ang sabi po, yung mga unbeliever, itong mga mananampalataya ngayon na sinulatan niya, yung mga unbeliever daw, nung time na unbeliever daw po ang isang tao, siya po ay hindi people of God. Hindi sila masasabi nating sa Diyos. Ano po? But now, according to Peter, dahil mananampalataya na, ang sabi po, but are now people of God. So kaya ngayong gabi, yun po ang gusto kong talakayin po natin, the true people of God. Kung hindi pa po tayo nakakatiyak ng ating pong kaligtasan, kung wala pa po tayong natatandaan na sandali o panahon sa ating buhay, kaya sila Sister Maylene Baltasar, natutuwa po ako sapagkat yung naging pagkilos ng Panginoon sa kanila ay naglagay ng kumpiyansa para sa maliwanagan na naging pagtanggap nila sa Panginoon. And please do pray for them.
Kasi sila Brother Carlito, yung family nila, candidate na po for baptism. Actually po, si Jimel, gusto na rin po niyang magpabaptize. Ano po? So, ang gusto ko lang pong i-point out sa inyo, isang napakagandang kalagayan po, yung meron tayong katiyakan na natatandaan natin na isang panahon sa ating buhay, hinarap natin ang ating pong kalagayan sa harapan ng Diyos, inamin natin na tayo po'y makasalanan, tayo po'y nagsisi, at nagpakababa, kinilala natin ang Panginoon, pinanampalatayanan natin siya bilang ating tagapagligtas. At kung tayo po ay Kristiyano, tayo po'y binibilang sa tinukoy po na people of God. Ngayon, syempre po, it is one thing for us to claim na tayo po'y sa Diyos. But again, may I repeat, ano po, yung nasabi ko na po sa inyo minsan, na isang bagay na kine-claim mo ang Diyos, pero dapat kine-claim ka rin ang Diyos. Hindi po ba? So, ang ibig sabihin, huwag tayo mapabilang doon sa mga tao na ang kanilang buong paniniwala sa Diyos sila, katulad po nung sinabi sa Matthew chapter 7, please. Matthew chapter 7. Binubuksan po natin para mas ma-appreciate po maging ng ating mga bagong nakakasama. Kaya sa bawat nakikinig po ngayon na bago po naming nakakasama sa pag-aaralang ito, huwag po kayong mag-alala sapagkat ang pinaka masasabi nating layunin po ng pag-aaralang ito ay maipahayag ang salita ng Diyos at hindi po magdambana ng kahit anumang religion. Tingnan po natin ang sinabi po ng Matthew chapter 7 sa verse number 21 po mga kapatid, and if you can notice, mismong ang Panginoong Jesus ang nagsabi po nito. Verse 21, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. In verse number 22, ang sabi po ng Panginoon, many will say unto me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils? And in thy name have done many wonderful works? In verse number 23, ito po yung nakakalungkot. Ano po? And then will I profess unto them. Ano raw po ang sasabihin ng Panginoon sa kanila? I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. So ano po ang reason kung bakit binasa ko po ito, mga minamahal? Kasi ayoko pong mangyari na mapabilang po tayo isang araw sa mga tao na magsasabi raw po sa kanya, Panginoon, Panginoon. Di ba? Yung inaangkin po nila ang Panginoon. Pero ang problema, ang sasabihin daw po ng Panginoon, okay, then will I profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. So, mahirap yon. Yung inaangkin mong Kristiyano ka, inaangkin mo ang Diyos, pero ang Diyos hindi ka inaangkin. So, dito po sa sinasabi po ni Apostle Peter, napaganda na makita po natin that it is very encouraging na pagka-Kristiyano po tayo, pinunto dito ni Peter na dati hindi tayo people of God, but now, tayo po ay people of God. Okay? At dito sa chapter na ito, gusto ko ipakita po sa inyo ang mga tunay na masasabi nating tao ng Diyos. Ano po? So, when I say tao ng Diyos, yung mga tunay na mananampalataya, yung mga tunay na nasa Panginoon, yung mga inaangkin ng Panginoon sa tamang kalagayan at sa tamang batayan. Napakahalaga po kasi nung batayan sa anumang pag-aangkin ng kahit sino po sa atin. So, tingnan nyo po mga minamahal, dito po sa chapter na ito, kaya sabi ko sa inyo kanina, bagamat ang ating pong ikinonsider na text, verses 9 and 10, pero somehow, makikita po natin from this chapter, yung ilan po sa dapat makita natin sa mga nagsasabi o nag-aangkin na sila po ay people of God. So, again, the title of our message, The True People of God. Okay, so verses 1 to 3, makikita po natin yung pong tinatawag niya, the heart's craving of the true people of God. The heart's craving. Ang ibig sabihin yung deepest longing, yung desire. Ano po yung craving? Ano po yung dinidesire ng true people of God? Ang sabi po ng verse number 1, wherefore laying aside all malice, and all guile, and hypocrisies, and envies, and all evil speakings, verse number 2, as newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. If so be that ye have tasted that the Lord is gracious. So, ang una po na punto na magandang makita po natin sa true people of God, ang kanyang heart's craving. Yung craving ng kanyang puso ay ang salita ng Diyos.
Di po ba? So kaya actually po, generally, kahit naman hindi bata alam naman po natin na talagang sa usapang kailangan ng gatas, mahalaga po ang gatas. Pero dito po sa mga tunay na Kristiyano, gaya ng sanggol. Kaya kung kayo po, isa kayo sa nagkiklaim na marahil ito pong feasting on the divine verses, ginamit po sa inyo, na na-realize nyo, hindi talaga religion ang makapagliligtas sa tao, at nakita nyo po at lubos nyong pinagtiwalaan na ang kaligtasan ay sa pamagitan ng tagapagligtas, tanging tagapagligtas ang ating Panginoong Jesucristo, at sinasabi po natin na tayo nananampalataya, because of that, ang sabi po, ipinilang tayo sa mga anak ng Diyos, meaning, tayo po'y ipinanganak sa Espiritu, yun po ang tunay na konsepto ng born again. At bilang totoong ipinanganak, ang sabi po, as newborn babes, desire the sincere milk of the word that you may grow thereby. Gusto ko pong liwanagin sa bawat isa po sa atin na ang tunay na sanggol, hindi nyo po uutusan yan Diba? Hindi nyo po uutusan para i-desire niya yung milk. Lalo na po, yung pong sa reality of life, mga kapatid, it is an automatic thing. For sure, pagka yan po'y isinilang, magke-crave po yan sa gatas. Kaya nga, kung ngayon pa lamang sa kalagayang ito, na sasabi ka na ikaw ay naligtas, na ikaw ay Kristiyano, ikaw ay anak na ng Diyos, pero wala kang craving sa salita ng Panginoon, para sa akin po, medyo komplikado po yan. Diba? Magkakaroon po ng tinatawag nating contradiction. Kasi, once na ikaw ay Kristiyano, you will surely crave. You will surely desire. Yung pong milk, yung pong gatas. Kaya ang ginamit po as newborn babes, desire the sincere milk of the word that you may grow thereby. Diba? Bilang mga sanggol na bagong panganak, nasain daw po natin ang gatas na walang daya. So kaya kapag ka po totoong Kristiyano, yung heart's craving niya, nasa mga bagay ng Panginoon. Hindi lang po yung salita ng Diyos. In fact, mapapansin po natin that even the Apostle Paul, nagbigay po siya ng pagkakakilanlan at masasabi nating kapahayagan, katibayan ng isang tunay na mananampalataya na kapag ka nagsasabi po tayo na saved na tayo po'y sa Diyos, okay? Pagka sa Diyos ka at aayawan mo yung mga bagay ng Diyos, medyo yun po yung sinasabi ko sa inyo kanina na mahirap pagtagpuin. Sa Diyos ka, ang claim mo sa Diyos ka, pero tinatanggihan mo yung mga bagay ng Diyos. Okay? So dapat maging malinaw sa atin na ang katibayan na sa Diyos ka, you will desire and you will surely have an appetite sa mga bagay po ng Panginoon. Tingnan niyo po yung sinabi ni Apostle Paul, Colossians chapter 3. And please, as you listen, do not let other people judge you. You better examine yourselves tonight. Even your speaker, ang inyo pong lingkod, I will not judge anyone. What I am actually doing is helping you to somehow magkaroon po tayo ng masasabi po nating idea kung paano po natin mag-gauge ang ating pong espiritual na katayuan sa harapan ng Panginoon. Sa Colossians chapter 3 verses 1 and 2, ang sabi po, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. Kaya pansinin niyo po, hindi kayo obligado na gabi-gabi manonood Pero pansinin niyo po, napakarami. Dito po sa Feasting on the Divine Verses, napakarami po na ang pakiramdam nila parang kulang kapag ka po hindi nakapakinig sa feasting. Kapag ka po hindi nakakain ng salita ng Diyos. Diba? Hindi kayo obligado, pero sa totoo lang po, mga kapatid. Kaya nga diyan ko binibiro sila Sister Dang tsaka sila Sister Miho, sila Sister Joy. Nakakatuwa kasi pagka binubuksan daw po itong ating pong, pag mag-uumpisa na yung feasting, nako, isa na po yan sa mga kauna-unahan. Kaya sa Living Water, isa po yan sa amin pong napapansin, nanonotice. Why? Kasi yun po yung marke, yun po yung patunay. Kaya kayo po na gabi-gabi nakikinig, hindi naman kayo na-check, hindi naman kayo nakikita. Pwede namang hindi malaman, lalo na po ng inyong likod, baka kayo po ay hindi nakinig. Pero bakit sa inyo pong puso, diba, talagang dinidesire nyo po na lagi-lagi makinig. Yan po ay magandang senyales sapagkat nagpapatunay na talagang sa Diyos. Dahil kung ikaw ay hindi sa Diyos, you will not enjoy the things of God. Magiging boring sa iyo ito
Kaya nga may mga ilan po tayo. Alam niyo po, ang isang gusto kong testimony na naririnig ko po, sa marami pong nag-watch party, sa marami pong nagtag ng mga kaibigan, yun daw pong mga tinatag nila, sabi nga ni Jamel, sa kanyang message sa akin, yun daw pong mga tinag po niya, yung mga talagang sinyeran po niya na makapanood nitong pasting, aba, ngayon daw po, hindi lang basta nanunood, kundi tutok na tutok daw po. Yun po yung mga magagandang indikasyon, di po ba? Kasi wala naman pong ibang makaka-appreciate ng mga bagay ng Diyos, kundi yung mga tunay na sa Diyos. Okay? Yun po yung ilan sa po pwede nating i-consider. Kaya nga sabi ko po sa inyo, the heart's craving of the true people of God, syempre po, ito yung mga bagay ng Diyos, particularly the Word of God. Diba? Nag-e-enjoy ka ba sa pakikinig ng salita ng Diyos? Nabe-bless ka ba? Diba? Ito ba ay talagang delight mo? Are you really enjoying listening to the message of God? Diba? Importante po yan. So kaya sabi ko, hindi ko kayo huhusgahan, kayo mismo ang sumino ng inyong mga sarili. Sapagkat kayo naman ang nakakaalam. Alam mo kung napilitan ka lang. Alam mo kung nagpapakitang tao ka lang. Pero alam mo rin na talagang sa puso mo, walang magsabi sa iyo, basta pahagi na ng buhay mo, and it is always your desire to hear the message, and that is because you are one of the people of God. Amen? Sapagkat kabilang ka na sa people of God. Okay? Ang linaw po ng ating pong binigyang pansin. So second point, ang ating pong ikalawang puntos, mga minamahal. Una po, the heart's craving of the people of God. Second, it is good also to consider the honorable calling of the true people of God. The honorable calling of the true people of God. Simulan ko na po sa inyo sa verse number 4. To whom coming as unto a living stone, disallowed indeed of men, but chosen of God, and precious. Ye also, as lively stones, are built up a spiritual house, an holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Wherefore also it is contained in the scripture, Behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect, precious, and he that believeth on him shall not be confounded. So dito po, magandang maintindihan nyo po, actually po, ang living stone ang ating Panginoon. So tayo ngayon, sa connection po natin, pagka na-connect po tayo sa Kanya, so tayo po'y kinukonsider din na living stones, lively stones, mga kapatid, because of our connection sa ating pong Panginoon. Ang sabi po ng verse number 7, Unto you therefore which believe, He is precious. But unto them which be disobedient, the stone which the builders disallowed, the same is made the head of the corner. And a stone of stumbling block, stumbling, and a rock of offense, even to them which stumble at the word, being disobedient, whereunto also they were appointed. So, tingnan nyo ha, pagka po ikaw ay totoong Kristiyano, hindi po pwedeng katitisuran sa iyo ang salita ng Panginoon at mismong ang ating Panginoon. Tama po ba? So, kaya pinakikita po yung difference. Verse number 9. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that ye should support the praises unto Him. Ang sabi po, who hath called you out of darkness into His marvelous light. Mga kapatid, ang kalagayan po ng tunay na Kristiyano, tayo po yung mga tinawag mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Mula sa kamatayan tungo sa buhay na wala hanggan. Kaya ang tunay na Christian, sila po'y tinawag from darkness to light and from death to life. Yan po ang tunay na kalagayan ng mga mananampalataya. Now dito po, kaya ako sinabing honorable calling, if you will put, understanding and give attention doon sa mga ginamit na salita po nito pong si Peter sa kanyang sulat, makikita nyo po mga kapatid that we are so privileged. Kaya nga sabi ko, magandang makita nyo po na ang people of God, tayo po ay purchased people of God. Tayo po ay privileged people of God. Tayo po ay peculiar people of God or prepared people of God. At alam nyo po, priestly people of God, ibig sabihin, pag tinignan nyo po, lahat ng ito, sinasabi po ng ating teksto. Prepared people of God.
Sa usapan po ng piling bayan, alam po natin na ito po ay ang Israel. Di po ba? We are all aware that if we will just consider yung sinasabi po ng Bible na ang chosen nation ay walang iba kundi ang Israel. Pero sa konteksto po ng Kristyanismo, sa church or sa Christianity, ang mga Kristiyano po ay ikinukonsider na chosen generation. Di ba? Prepared people of God. Kumbaga, picked people of God. Talagang tayo po'y pinili ng Panginoon. Ang sabi po, but ye are a chosen generation, royal priesthood. So ito, magandang makita nyo rin po na sinasabi po natin na talagang ang tunay na mananampalataya, hindi na kailangan dumaan kay Pastor De Vega para po mag-confess ng kanyang mga kasalanan. No! Sapagkat ang ating pong high priest, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Yan po'y maliwanag na sinabi po sa Hebrews chapter 4 and verse number 15. Hebrews chapter 4 and verse number 15. Ang sabi po, mga kapatid, for we have not an high priest which cannot be touched with the feelings of our infirmities, but was in all point tempted like as we are, yet without sin. Pero dito po, sa deklarasyon po ni Peter, lumalabas po na si Jesus Christ, of course, He is our high priest, pero tayo po ay meron pong masasabi nating spiritual standing na napakaganda, na ang sabi po, a royal priesthood. We can directly approach the throne of the grace of God. Diba? Ang ibig sabihin po, may access po tayo. So kaya ang tama po, mga minamahal, sa ating pong kalagayan, hindi na po tayo dadaan kung kani-kaninong tao. Diretso na po tayo sa ating high priest. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga napakaganda po na talagang meron kang Biblia na pinagbabatayan. Ang bawat mga Kristiyano ay mga saserdote. Priest po tayo. Ang ibig sabihin po, we have an access. Special privilege po yan. We are so privileged, mga kapatid. Alam niyo po yung sinabing peculiar people, unique, unusual, mga kapatid. Ibig sabihin special. We are special in the sight of God. Kaya nga sabi ko po, kaya dapat talaga very thankful po tayo sa Panginoon na naging Kristiyano tayo kasi before, hindi tayo people of God but now people of God. At dahil dito mga kapatid, maliwanag po na tayo po ay merong tinatawag na honorable calling sapagkat tayo po ay pinili ng Panginoon, tayo po ay may access sa Panginoon, tayo po ay special sa Panginoon. Yan po ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Di ba? Kaya i-enjoy po natin yung direct access natin sa Diyos, mga kapatid. Diba? So ito po ang itinuturo po ni Apostle Peter. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, it is an honorable calling. Kaya yung ginagamit pong salitang chosen, diba? Pinili po tayo ng Panginoon. So, ang idea po, selected, hindi po ba? So, kaya nga sabi ko po, ito po yung special, yung favor of God na ini-enjoy po natin. Kasi, in reality, talagang awa lang ng Diyos Before, hindi natin nakikita yon. Ano po? Hindi natin naranasan yon. Pero sa usapang tayo po'y tinubos ng ating Panginoon, ang inobtain po natin ay yung kanyang mercy. Kaya nga, yan po yung pasasalamat ni Apostol Pablo Ang sabi po niya kay Timothy, 1 Timothy 1:12, and I thank Christ Jesus my Lord, who hath enabled me, for that he counted me faithful, putting me into the ministry, who was before a blasphemer. Nagpatotoo pa po siya kung sino siya sa kanyang nakaraan. Who was before a blasphemer and a persecutor and injurious. Pero ano ang kanyang emphasis? But I obtained mercy. 1 Timothy chapter 1 and verse number 13. So, we should thank the Lord for His mercy. Diba? Kasi yung mercy, malaki po ang kinalaman yan sa ating pong kaligtasan. Kasi ang kaligtasan natin, tinitingnan natin sa magkabilang panig. Ang kaligtasan po natin, grace. Ang kaligtasan po natin, mercy. Pag tinignan po natin sa panig ng grace, ang idea po, unmerited favor. Hindi natin deserve ang heaven, but because of the grace of God, pagka ikaw ay totoong nanampalataya, you will go to heaven kapag ikaw ay mamamatay. Sa kabila ng hindi natin deserve po yun. Yung idea naman ng mercy, kung yung panig na yun ang titingnan natin, what we deserve is hell.
Pero pag sinabing mercy, yung deserve natin, hindi po natin mararanasan dahil kinahabagan po tayo ng Panginoon. Kaya nga niliwanag din po yan ni Paul kay Titus, di po ba? Ang sabi po niya, not of works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Kaya bilang mga ligtas, kinahabagan tayo ng Diyos. Kaya dati, hindi tayo people of God. Ngayon, people of God na po tayo. Kaya tayo po'y preferred people of God. Tayo po ay masasabi po natin mga kapatid na purchase people of God. Binili po tayo ng Panginoon. Tayo po mga kapatid, purchase possession, purchase people of God. Diba? At makikita nyo po yung priesthood po natin na may access na po tayo sa ating pong Panginoon. Peculiar people, talagang special po tayo sa ating pong Panginoon. And we should appreciate that sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Kaya sino man po tayo, ano man po ang kalagayan natin ngayong gabi, gusto ko pong sabihin sa inyo na ang pinaka-the best po ay ang isecure po natin ang ating katayuan. Na tayo po, mga kapatid, ay kumilala na kailangan po natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay. Kailangan po nating maranasan ang kanyang pagliligtas. Kaya nga kung ano man po ang ating kalagayan dito sa mundong ito, mga kapatid, ang pahalagahan natin, yung kalagayan natin sa harapan ng ating Panginoon. Yung ating pong spiritual standing before God. Wow! What an honorable calling! Diba? Tinawag tayo ng Panginoon sa isang marangal na pagtawag. Kaya tayo po, mga kapatid, hindi tayo basta-basta. Sa English, we are not just. Amen? Hindi tayo basta-basta. Peculiar people, special. We are very special in the sight of God. Kaya kung Kristiyano ka, hindi ka dapat malungkutin. Kung Kristiyano ka, hindi ka dapat mukhang inapi. Kung talagang Kristiyano ka, dapat praiseful ka. Kung talagang Kristiyano ka, dapat thankful ka. Kung talagang Kristiyano ka, dapat isa ka sa magkukonsider na you are so blessed, katulad po ng sinabi po ng awitin na ating napakinggan. Amen? Mga kapatid, tayo po ay tunay na pinagpala ng ating pong Panginoon. Okay? So mga kapatid, una po, the heart's craving of the true people of God. Makikilala nyo po ang tunay na sa Diyos doon sa kanyang craving. Kung kayo po'y pataka sa mga services ninyo, dahil ganito po yung setup, ay, hindi naman tayo nakikita. Diba? So, kaya sa service po, siguro, i-ano na lang natin, ilagay na lang natin doon sa pinaka-channel, and then pagkatapos niyan, hindi naman makikita kung hindi tayo makikinig o hindi. Mga kapatid, yun po'y magpapakilala kung sino ka. Diba? Yung kumbaga sa balahibo, mga kapatid, malalaman ko anong totoong balahibo mo. Sa usapan po nung appetite. Kaya for me, ang isang pagkakakilanlan sa true people of God, yung kanyang heart's craving. Amen? The heart's craving of the true people of God. Kamusta po ang ating desire? Kamusta po ang ating delight? Di po ba? Meron po ba tayong appetite sa mga bagay ng Panginoon? Dinidesire ba natin yung salita ng Diyos? Ini-enjoy ba natin yan? So, yun po ang una. Pangalawa po, the honorable calling. Kung ikaw ay people of God, you should realize the honorable calling of God. Amen? Yung pong napakaganda na napakarangal na kalagayan na pinaglagyan ng Diyos sa atin. Kaya sana po, napakarangal ng ating pong tawag, pakita naman po natin ang karangalan sa ating pong mga buhay. Dito naman po papasok yung ikatlong puntos natin. The honest conversation of the true people of God. The honest conversation of the true people of God. Pansinin po natin mga kapatid sa verse number 11 hanggang 17. Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts which war against the soul, having your conversation honest among the Gentiles, that, whereas they speak against you as evildoers, they may by your good work, which they shall behold, glorify God in the day of visitation. Submit yourselves to every ordinance of men for the Lord's sake, whether it be to the kings, or as supreme, or unto governors, as unto them that are sent by him for the punishment of evildoers, and for the praise of them that do well. For so is the will of God, that with well-doing ye may put to silence the ignorance of the foolish.
So it is good for us to also understand that in the Bible, pag ginagamit po yung salitang conversation, kasi sa panahon natin ngayon, pagka sinasabi yung conversation, parang communication, yung pag-uusap. Hindi po ba? But sa Bible, usage po, mga kapatid, yung salitang conversation, most of the time, kasi ginamit po ito na ang idea po, citizenship. Di ba? Yung for our conversation is in heaven. Ibig sabihin, ang pagkamamamayan natin. So, ginamit yung salitang conversation na ang idea po, yung pagkamamamayan po natin. But most of the times, ginagamit po siya as way of life. Ibig sabihin po, yung pamumuhay. Yung ating pong pamumuhay. So, kaya po pwede pong ang conversation, pag-uusap. Po pwede pong ang conversation, pagkamamamayan. Po pwede pong ang conversation, pamumuhay o paraan ng pamumuhay. At dito po, sa tinatalakay ni Apostol Pedro, ang sinasabi po niyang honest conversation ay ang maayos na patutuo o paraan ng ating pamumuhay. Hindi maganda na mag-aangkin ka na ikaw ay kabilang sa people of God, pero ang buhay mo pang hindi people of God. Diba? So kaya ang paalala po niya, balikan niyo po, verse 11. Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts which war against the soul. Ang sabi ng verse number 12, having your conversation honest among the Gentiles. Hindi ba sa Biblia po, ang magandang bagay na maintindihan po natin sa basic, yung Bible study method, ang isa sa ating pong tinitingnan, sino yung nagsasalita, sino yung kinakausap. Sa Bible po, ang klasifikasyon po, may pagkakataon pong ang kinakausap ng Diyos, bayan niya, mga Hudyo. Pero pagka ikaw ay hindi Hudyo, ikaw ay classified as Gentile. Okay? So ikaw ay kabilang sa hintil. At ang hintil po ay ang mga hindi mananampalataya. So kaya sinasabi po niya rito na kung ikaw ay isang tunay na mananampalataya, and if you consider yourself na kabilang sa people of God, dapat merong honest conversation. What I mean to say, yung ating testimony. Ang sabi nga po ng verse number 12, ano po? Ang linaw-linaw, o verse number 12. Having your conversation honest among the Gentiles. Maganda po sana na yung mga unbeliever, pag nakikita po yung buhay natin, nare-realize nila na iba talaga pagka-believer. Iba talaga pag people of God. Iba talaga kapag ka-Kristiyano. Tama po ba? So, testimony po ito eh. At dito nga po niliwanag. Ang sabi, having your conversation honest among the Gentiles, that whereas they speak against you as evildoers, they might by your good works. Di po ba? Which they shall behold, glorify God in the day of visitation. Remember the sermon of our Lord Jesus Christ? Di ba sa Sermon on the Mount? Hindi ba sa kanya pong pangangaral po doon sa bundok, mga kapatid, kasama po sa kanyang Sermon on the Mount, yung pong paglalarawan na ang Kristiyano raw po ay salt of the earth at saka light of the world. Di po ba? Tayo raw po ay ilaw ng sanglibutan. So kaya ko lang po sinasabi, iugnay niyo po sa sulat na ito ni Apostle Peter, na ang sabi po ng Panginoon sa Matthew chapter 5 and verse number 16, and let your light so shine before men that they may see what? That they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Hindi po ba pasok tayo? Hindi po ba consistent? Hindi ba yun din ang sinasabi po ni Apostle Peter? Na dapat meron tayong honest conversation sa mga nakapaligid sa atin. Sana nakikita nila maayos, tama ang ating pamumuhay. That is the idea of the honest conversation. Kumbaga, kung sinasabi mong Christian ka, mabuhay ka na Kristiyano ka. Kung sinasabi mong people of God ka, dapat ang buhay mo buhay ng isang masasabi nating sa Diyos talaga. So kaya sabi niya, having your conversation honest among the Gentiles, that whereas they speak against you as evildoers, kasi yan po, di po ba? Falsely accused tayo eh. Yung pong mga unbeliever, pagka tayo po ay kanilang ikinukonsider, actually po, pinasasama po nila tayo. Pero kahit ganun po ang tingin ng mga unbeliever, sisiraan po tayo. Pero ang sabi niya, they may by your good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation. Isang paalala ko po lagi, huwag niyo pong isipin pag nag-share kayo right away, paniniwalaan kayo ng mga kinakausap ninyo.
Di ba? Halimbawa po, magsasalita tayo tungkol sa Bible, sa kanila. So sa totoo lang po, mga kapatid, maraming pagkakataon po na yung mga kinakausap naman natin, hindi right away eh. Mag-give way sa atin eh. Or masasabi po nating iintindihin po tayo eh. Pero sometimes, pag nakita nila that there is something in your life na medyo kakaiba talaga, yung bang Panginoon sa buhay mo. So yung testimony mo, ang po pwedeng mag-draw sa kanila sa Panginoon. Maring hindi nila right away pakinggan ang sinishare mo. Maring hindi nila right away paniwalaan ang sinasabi mo. Pero pag nakita nila yung conversation mo, yung way of life mo, yung testimony mo, yung testimony na yan ang po pwedeng maglapit sa kanila. Kaya nga paalala ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, "Ye are our epistle, written in our hearts, known and read of all men." So binabasa po tayo ng mga tao. Yun po ang dahilan. Well, ewan ko po, pero dito po included sa usapang maayos na patotoo po natin. Yung honest conversation po ng mga true people of God. Tingnan nyo po ang sabi, una, sa pamagitan ng good works natin, na makikita po nila, i-glorify nila ang Panginoon. Tingnan nyo po ang sabi ng verse 13. "Submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake, whether it be to the king as supreme." Minsan po mga kapatid, ang mga Kristiyano ginagawang lisensya po na tayo po isa Diyos, parang lisensya na para baliwalain po ang pamahalaan. Para baliwalain po ang mga nasa pamunuan. Mali po, pagka inaral nyo po sa Biblia, sila po ay nasa authority given by God, sapagkat ang sabi po ng Romans chapter 13, please. Romans chapter 13. Kaya dyan po ako ingat na ingat. Pagka tayo po pinersecute ng pamahalaan, doon ko po inia-apply yung we ought to obey God rather than man. Kasi minsan kinokot po ng ilan yan para po sabihin, hindi natin dapat sundin ang ating gobyerno. Mga unbeliever yan eh. Diba? Hindi nila tayo po pwedeng pagbawalan. Okay? Actually po, yung idea ng pagbabawal, hindi naman talaga inuusig po tayo eh. Diba? Iba po kasi yung tinatawag nating persecution doon po sa prevention, protection, and precaution. Di po ba? So, ibang-iba po yon. So, the government this time is not actually persecuting us, kaya hindi kailangan nakikipaglaban po tayo sa kanila. No. In fact, Kristiyano tayo ang dapat isa sa makipagtulungan dito po sa naging kalagayan po natin. Sa buong mundo po yan eh. So, dapat nakikipagtulungan po tayo. Kung posibleng ako maging carrier ng virus, dapat maingat po ako na baka ako makapagdala sa iba. Hindi po pwede sabihin, hindi, Kristiyano ako, hindi ako tatablan yan. Kristiyano ako, kahit natablan ako niyan. Hindi po ganun dapat ang takbo ng kaisipan po natin. Ang sabi po ng Bible sa Romans chapter 13, "Let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God. The powers that be are ordained of God." Hindi po sinasabi ditong mga Kristiyano lang na nasa authority. Diba? If you will consider, ito pong verse na binabasa ko, Romans 13 po, Romans 13. "Let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God." So, nandun yung emphasis po eh. Kaya sabi po ng verse number 2, "Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God, and they that resist shall receive to themselves damnation. For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt have praise of the same." Verse number 4, dapat itatak natin sa isip natin to. Ito nilalagay ko sa utak ko. Na hindi lang naman pastor ang inilagay ng Diyos na ministro. Ang sabi po ng verse number 4, "For he is the minister of God to thee for good. But if thou do that which is evil, be afraid. For he beareth not the sword in vain. For he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil." So, let me somehow use this opportunity to clarify to you my stand. My view. Hindi po ako sa issue ng pamahalaan eh. Sa issue po ako ng ano ba yung totoong kalagayan po natin. Ang napatunayan natin kahit Kristiyano, nabavirus. Hindi po ba? So, kaya po bilang mabuting Kristiyano, ingatan naman po natin na tayo pa maging carrier
ng virus na yan na magpapahamak, hindi yung gusto ng Diyos na tayo po ay, di ba? Masasabi natin, iniingatan naman tayo ng Diyos hindi tayo magkakasakit. Iniingatan. Huwag niyo pong ikompromiso ang pangalan ng Diyos na para bang pag tinamaan ng virus, wala ka na sa Diyos. Hindi ganun. Di ba? Pero ang dapat po makita natin na nililiwanag po dito na ang sabi po sa ating teksto, balikan po ninyo mga kapatid, ang sabi ng verse number 13, submit yourselves to every ordinance of men for the Lord's sake, whether it be to the king as supreme, or unto governors as unto them that are sent by him for the punishment of evildoers and for the praise of them that do well. Ang dali-dali po nating magbigay ng komento. Diba? Kasi kung paiba-iba yung sinasabi ng gobyerno natin Alam nyo po, kung wala ka doon sa kalagayan na yun, di mo sila maintindihan. Diba? Kasi, caught unaware po tayo. In fact, our situation is not easy. Ang hinahawakan natin dito, Diyos. Pero mga kapatid, wag nating gamiting dahilan po ito. Diba? Para po tayo ay mag-violate at mag-disregard ng authority over us. So mga kapatid, tandaan nyo po, yung Acts 5:29 na laging ikinokot ng iba para tayo po ay kumalaban or kumontra sa gusto ng gobyerno, sana po tingnan po natin yung context. Hindi po virus ang context po doon. Ang context po doon, ayaw silang pagsalitain tungkol sa pangalan ng Panginoon. Ayaw silang pangaralin, mga kapatid. Alam nyo po, ang gobyerno natin, hindi pinawalang worship. Hindi pinawalang prayer. Hindi pinawalang Bible study. Ang nangyari lang po, yung physical gathering, hindi lang naman po yun ang pagkakataon natin na makapag-worship. Kaya para sa akin po, mga minamahal, sa mga pagkakataong katulad nito, ang dapat maintindihan po natin ay yung pong katotohanan that the government is not persecuting us. It is about the prevention, protection, and precaution because virus is real and our government is actually in the position or with a responsibility to take care of the people. Diba? Halimbawa po, ako, pastor ako. Yung kapasyahan po na ginagawa ko sa mga miyembro, ito po'y pagganap ko ng aking katungkulan bilang pastor. So, I am protecting the people of God. Diba? Kasi alam ko na para din pong magulang yan Kung alam mo ng delikado sa labas, hindi mo siya basta palalabasin. Di po ba? So, kaya, ang punto po natin, mga minamahal, ikinukonsider ko po ngayong gabi na mai-point out po sa atin na kapag ka po ang pinagbawal na ng gobyerno, worship, o kaya ang ipagbabawal ng gobyerno, tumawag tayo sa Diyos na tunay, mag-aala Daniel po ako niyan. Diba? Si Daniel po kasi, pinagbawalan sila na tumawag sa ibang Diyos Dapat walang ibang tatawagan. Pero si Daniel, hindi mo po pwedeng bawalan. Binuksan pa po niya ang mga durangan para ipakita niya na ang tinatawagan niya ay Diyos pa rin ng Israel. Amen? So, yun po yun Kung pinagbawalan po tayo mag-worship, hindi po pwede yan. Yan po ang kahit pugutan tayo ng ulo, hindi po tayo dapat papigil sa worship, mga kapatid. Pero this time, ang pinagbabawal lang po muna, na kung saan, meron naman pong mga pagkukonsider na ginagawa po, hindi po ba? Pero kasi yun po ang tingin ko Kung 10% lang po ang allowed, di ibig sabihin po, yung 90% hindi nakakatupad dahil 10% lang po di po ba? So kaya for me, ito po'y nasa discretion ng pastor. Kaya naman para sa akin po, yung mga pastor, kung talagang ang conviction po nila, ituloy-tuloy lang po nila yung gathering, okay? Dahil hindi tinatabla ng virus o kahit na ma-virus ang mga tao, well, hindi ako makikipagdebate sa kanila. Kasi accountability po nila yun tao nila yun Pero ako po, wag naman akong i-judge na kapag ka po ang ginagawa ko medyo protection doon sa mga tao because of my discretion as their pastor. Anyway, I am the one who is accountable unto God. Then, let me answer to God about my decision and discretion. Okay? Pero avoid yung para bang nagdidebate, nagtatalo-talo, di po ba? So kaya napakaganda po na ang sabi rito sa honest conversation, makita natin ang kalagayan natin na bilang Kristiyano tayo ang dapat kakitaan ng patotoo na kahit unbeliever sila, medyo talagang mag-glorify nila ang Panginoon. Bakit nagbago ugali nito? Bakit ang ganda ng pag-uugali nito? Bakit isa to sa matulungin? At bakit isa to sa mapagkawang gawa? Bakit isa to sa nakikita ko na talagang tao na kung saan kumikilala, maging sa mga otoridad. Bakit kaya hanggang sa matuklasan nila, it is because you are one of the people of God. Amen?
So for me, the honest conversation of the people, of the true people of God, our testimony should glorify God. Okay? And should lead others to glorify God. So yan po ang mga tinalakay po niya dito. Sabi po niya, mga kapatid, ang ganda po, no? Verse number 12. Having your conversation honest among the Gentiles, that whereas they speak against you as evildoers, they might, by your good works, which they shall behold, yung makikita raw nilang mga mabubuting gawa mo, yung maayos na buhay mo, glorify God in the day of visitation. Submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake, whether it be to the king as supreme, or unto governors as unto them that are sent by him for the punishment of evildoers and for the praise of them that do well. For so is the will of God. Yun daw po ang kalooban ng Diyos, that with well-doing, ye might put to silence the ignorance of foolish men. Di ba? Minsan, ginajudge tayo. Pero sana sa makikita nila sa buhay natin, medyo talagang, kumbaga, ma-rebuke po sila, mapatahimik po sila. Okay, verse 16, as free and not using your liberty for a cloak of maliciousness, but as the servants of God, honor all men, love the brotherhood, fear God, honor the king. Di ba? So, yan po. Kaya kung kayo po ay mga nagsasabi, ay ako, kasama ako sa people of God. Pero hindi ka marunong gumalang sa kapwa-tao mo. Hindi ka nagmamahal sa mga kapatid mo. Wala kang takot sa Diyos. Hindi ba? At hindi mo iginagalang ang king. Anong sabi po ng Bible? Di ba? Hindi po yan kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya mga kapatid, tatlong bagay na tinalakay po natin. Okay? Our topic for tonight, the true people of God. Ang paalala po, wanting for you to claim na ikaw ay sa Diyos, pero ang kailangan po, even God, i-claim ka rin niya na ikaw ay kanyang tao, na ikaw ay kanyang anak, na ikaw ay talagang Kristiyano. Di po ba? So, kaya dito po, tinalakay natin ang tatlong bagay. Okay? Una, the heart's craving of the true people of God. Kamusta po ang ating pong delight and desire? Di po ba? Mahalaga po yan. Dapat may appetite tayo sa mga bagay ng Diyos. And then, the honorable calling of the true people of God. Napakaganda po ng pagkatawag ng Panginoon sa atin. Pinili niya po tayo, sobrang privilege po natin. Ang sabi po, may access tayo sa Kanya. And then, peculiar people, ang sabi po, unique, special in the sight of God. So, napakaganda po na ito ay atin pong ipagpasalamat sa Kanya. And then, the honest conversation of the true people of God. Kristiyano ka eh. Kung Kristiyano ka, dapat ingat ka sa buhay mo. Kung Kristiyano ka, dapat maging patotoo po tayo sa mga nakapaligid po sa atin. Mga kapatid, the true people of God. Kaya sa mga kaibigan po natin na nakinig po ngayong gabi, I hope and I pray na tayo po ay magkaroon ng pagtiyak na tayo po ay kabilang sa tinutukoy na people of God. Paano po yon, evangelist? Paano po ba yon, Pastor De Vega? Sa pamagitan po ng iyong pananampalataya sa Kanya. Sa pamagitan po ng iyong pag-amin na ikay makasalanan, pagsisisi sa iyong kasalanan, at pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil pagka tinanggap mo siya, ang sabi ng Bible, binigyan ka ng karapatang maging anak ng Diyos. At kung ikaw ay anak ng Diyos, kabilang ka na sa people of God, so napakaganda po ng ating pong katayuan, kalagayan sa harapan ng Diyos. Kaya kung interesado po kayo na manampalataya, gusto nyo matiyak ang kaligtasan ninyo, ang gawin nyo po, mga minamahal, mag-message lang po kayo. We are more than willing to give you time and attention and to lead you para sa inyo pong tiyak na kaligtasan. So ngayong gabing ito, nais ko po na pasalamatan natin ang Panginoon sa ating pong naging pag-aaral. Let us pray. Our gracious, loving Father, thank you so much for your guidance. Thank you for your word. Thank you, Heavenly Father, for empowering your servant. I pray, O Father, that you enlighten the mind of the people. May we understand clearly the message, O God, at ang hiling ko po, dakilang Diyos, patuloy ka pong magpala sa bawat isa. Ibinabalik po namin ang lahat ng kapurihan sa iyo, na ang amin pong nais na gawin, i-apply po ang aming napakinggan, na kami po ay maging mabuting patotoo ng iyo pong
pagliligtas dakilang Diyos. May you bless each and every one of us, O God. Muli po, pagalingin mo po ang mga may karamdaman. Sila Preacher Larry po, inilalapit namin sa iyo, si Sister Mylene, at ang lahat ng may karamdaman. At Panginoon, hiling din po namin sa iyo, nabigyan mo po ng kagaangan ang may mga kabigatan, lapatan mo po ng solusyon ang mga may problema, tugunan mo po ang mga may kagipitan, at nawa dakilang Diyos, lagit-lagi, ikaw po ang aming maparangalan. We praise you, Heavenly Father, and we honor you. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. At ngayong gabing ito, tapos na naman po tayo sa ating naging pagsasalo-salo. Sana po ating bigyan ng pagpapahalaga at aplikasyon po sa ating buhay ang ating pong mga tinatalakay. So muli, maraming salamat po sa inyo. Ito pong muli ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na talagang nagpupuri sa Diyos sapagkat ang salita po niya ay malayang na ipapangaral po natin sa bawat isa na nais ng Diyos na maabot. So, ingat po kayo. Magandang gabi po. To God be the glory. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atoning, and I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about a mansion He has built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story, and some sweet day I'll sing up there the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior